Inay, nakita mo na rin. Wala talagang silbi. Allergic ako sa lahat ng babaeng ito. Bakit pa natin sasayangin ang oras at ang lakas sa pagpili ng mga walang kwentang bagay na ito? Yuheng, subukan mo ulit. Baka sakaling may himala. Ang pamilya nating Shen ang hawak. Na energy artery na nag-uugnay sa Europa at Asia ang mga minahan at ari-arian sa buong mundo. Ito ay isang imperyo na nangangailangan ng dugo upang ipagpatuloy at ipagtanggol. Hindi ito pwedeng mawala ng tagapagmana. Dugo. Sige. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino yung tanging babae na hindi ako magkaka-allergy? Nasaan na siya? Dalhin mo ang jade pendant na ito at hanapin ako sa pamilya Shen. Pananagutan kita. 6 na taon na. Ginamit ko ang buong kapangyarihan ng pamilya Shen. Hinalughog ko na ang bawat sulok. Pero hindi ko pa rin siya matagpuan. Saan kaya siya? Maliban na lang kung nagpa-plastic surgery siya at pumalit ng mukha. Kung hindi, patay na siya. Ikaw? Nasaan ka na? Sarili mo, ang taba-taba mo, ang anak mo, payat na payat. Paano ka naging ina? Tito, pwede po ba akong makahingi ng isa pang mangkok ng pansit para kay Mama? Hoy Ale, naka-4 na mangkok ka na ng pansit. Maliit lang ang tindahan namin at libre man ang refill, hindi naman ibig sabihin ay uubusin mo talaga. Pakiusap po, Tito, bigyan mo pa ng isang mangkok ng pansit ang nanay ko. Sige, sige. Huling beses na ito ha. Huling mangkok na ito ha. Boss, yung mga taba na ayaw mo, pwede bang bigyan mo ako ng kaunti? Sayang lang kung itatapon mo. Nene, 4 na mangkok na ng pansit ang kinain mo, hindi ka pa ba busog? Gusto mo pa yung mga sebo na ayaw ko? Ito ay itinatabi ko para sa aso. Hindi pa ako nakakita ng nanay na ganito katakaw sa harapan ng bata. Grabe manghingi ng pabor. Tingnan mo yung tiyan mo. Kung kakain ka pa, ano na lang itsura mo? Yung bata, gutom na gutom, hindi mo ba nakikita? Tama na, tama na. Huwag mo nang kainin ang mangkok ng pansit na ito. Ikaw, hindi ka rapat-dapat. Boss, huwag po. Pakiusap, hayaan mo akong kumain. Pakiusap po, Tito. Ibigay mo na ang pansit kay nanay. Yung pagkain kinain ni nanay para lang sa sakit ko. Ano? Meron akong bihirang sakit sa dugo. Sabi ng doktor, kulang ang dugo ko, maaari akong mamatay. Tanging, ang dugo ni nanay ang makakapagligtas sa akin. Kaya kailangan niyang kumain ng kumain para dumami ang dugo sa katawan niya, saka lang siya makakapagpatuloy na mag-transfuse ng dugo sa akin. Hala. Hoy, Binibini. Ma, huwag ka nang kumain. Ayoko nang magpagamot. Ayoko na, nahihirapan ka na. Kaya kong kumain. Okay lang ako. Para sa'yo, kaya kong kainin ang lahat. Binibini, pasensya ka na talaga. Hindi ko alam kanina. Tanga ako. Ganito. Sa susunod, dalhin mo ang bata dito para kumain ng pansit. Sagot ko na. Para lang, matulungan ang batang ito. Konting tulong lang. Nay, ito, pambili ng pagkain ng bata. Ang hirap talaga. Binibini, ito inumin mo. Konting tulong lang. Ito, kainin ninyo. Salamat. Salamat po mga tita-tita. Paglaki ko, babayaran ko kayo. Tumayo ka na, tumayo ka na. Tingnan ninyo, ang Pangulo ng Shen Group ay naghahanap ng talento, espesyal na dugo o katawan, priority. Mag-sign ng kontrata, makukuha ang malaking bayad, huwag palampasin. Kahit ba ganong importanteng tao ay kulang sa dugo? Anak, may naisip na akong paraan para kumita. Hindi mo na kailangang mag-alala sa gamot mo.
Ang pagpili ngayon ay tapos na. Sandali, may isa pa. Anong ginagawa nitong matabang babae rito? Hindi naman siguro inaasam na mapipili siya. Ginoong Shen. Atak, kaya ko ito. Jiang Yueli, ikaw na taba Ching-Ching, nakakahiya namang pumunta ka rito. Tingnan mo ang katawan mo, parang lindol kapag lumalakad. Alam mo ba kung para saan ang pagpili ngayon? Jiang Xuening, kung hindi ikaw at ang nanay mo ang kumuha ng panggamot ni Tangtang, hindi ako pupunta rito para magbenta. Ikaw? Ibebenta mo ang taba mo? Sino bang lalaki ang magkakagusto? Malabo pang mahawakan ka ni Jinoong Shen. Ikaw, Ginoong Shen, ito na ang huli para sa araw na ito. Baka hindi nyo magustuhan. Baka naman huwag na lang nating subukan. Subukan. Papuntahin mo siya rito. Hindi allergic. Siya kaya yon. Anong ginagawa mo rito? narito ako para mag-apply. Marami akong dugo. Totoo. Yuheng! Ikaw! Hindi ka pala allergic. Hahaha, ang ganda. Sa wakas ay nakahanap tayo ng babaeng mahahawakan mo. Tagapangasiwa. Kunin mo ang kontrata. Ma, Ha? anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Gusto mo siyang magkaanak para sa akin? Tingnan mo ang babaeng ito. Malapad ang balakang at bilog ang puwit. Kitang-kita na siya ay isang mapalad na tao. Pangangatawang madaling magbuntis. Anak, kapag patay na ang ilaw, pare-pareho lang iyan. Hindi ma, hindi ko talaga kaya. Tapos na akong pumirma. Mabuti, mabuti. Napakaganda. Ha 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 ha. Bakit nakaupo lang si Ginoong Shen? Hindi ba kukuha ng dugo? Ginoong Shen, napirmahan na ang kontrata. Kailan ko makukuha ang pera? Talagang walang hiya para sa pera. Walang kahihiyan at nagmamadali. Opo, Ginoong Shen, handa na ako. Simulan na natin. Naghihintay si Tangtang ng pera para sa kanyang paggamot. Paano ako hindi magmamadali? Ikaw. Patayin mo ang ilaw. Patayin ang ilaw? Makikita pa ba yan kapag patay ang ilaw? Talagang walang hiya. Okay lang kahit patay ang ilaw. Simulan na natin. Basta mas mabilis, mas mabuti. Mas mabilis, mas mabuti. Paano mo nasabi ang ganyan? Alam mo ba na wala akong nararamdaman para sa'yo? Anong pakiramdam? Simulan na natin. Pangako, hindi ako iyak sa sakit. Sige. Hubarin mo ang damit mo. Maligo ka muna. Ang hirap-hirap ba? Kailangan pang maligo? Pwede bang hindi na maligo? Malinis naman ako. Kung hindi ka maliligo, hindi mo ba naiisip na marumi kapag nagdikit tayo? Wala kang kaalam-alam sa kalinisan. Marumi? Hindi naman marumi. Maganda naman ang kutis ko. Kukuha lang naman ng dugo. Hindi naman operasyon. Bakit ang daming patakaran? Wala naman sa kontrata na kailangang maligo bago ito gawin. Bayaran ang operasyon sa loob ng 10 minuto. Dapat kumpleto. Kung hindi, sa susunod na buwan na. Hindi na pwedeng maantala pa ang operasyon ni Tangtang. Kailangan kong makuha ang perang ito. Ginoong Shen, pakiusap, pakibilis po. Mas mabuti sa loob ng 1 minuto. 1 minuto. Ano ba ako sa'yo? Ako'y... Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit bigla akong naiinitan sa buong katawan? Anak, huwag kang masyadong mapagod. Uminom ka ng tubig. Sige, salamat nanay. Kaya. Ang basong iyon ng tubig ang may problema. Ginoong Shen, pakiusap. Talagang nagmamadali ako. Sige. Kung gayon ayon sa iyong kagustuhan, Ginoong Shen, ikaw.
Ang ganda ng kanyang mga mata. Bakit parang nakita ko na ito sanman? Ano ang ginagawa mo? Hindi ba't nagmamadali ka kanina? Ngayon naman ay nagpapanggap ka na naman. Kaya ang pagsipsip ng dugo ay direktang pagpapatuyo. Sandali, kung ako ay masipsip hanggang matuyo, patay na ako. Paano naman si Tangtang? Ano ang ginagawa mo, Vampira? Hindi, anong bagong kalokohan ang ginagawa mo naman? Tingnan mong mabuti, ano ang nakasulat sa kontratang ito? Pakikipag-asawa sa ilalim ng kontrata. Gusto mong magkaanak ako para sa iyo? Akala mo ba gumastos ng malaki ang pamilya namin at kumuha ng libu-libong babae para lang magkaroon ng mobile blood bank? Ano ba ang laman ng utak mo? Taba lang ba? Tama na, huwag na kayong mag-away. Ngayong alam mo na ang lahat, handa ka pa bang tuparin ang kasunduan? Sa ngayon wala na akong ibang mapupuntahan. Para kay Tangtang gagawin ko ang lahat. May malubhang sakit ang anak kong babae. Kailangan niyang maoperahan agad at kailangan ko talaga ng pera. Handa akong tuparin ang kasunduan. Pero nagkaanak na siya dati. Ano naman kung nagkaanak na siya dati? Ibig sabihin kaya niyang magkaanak. Butler, ayusin mo ito. Ipakuha mo dito ang anak ni Yueli at kumuha ng pinakamahusay na medical team para gamutin siya. Opo. Mrs. Shen, Yueli, huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa bata sa hinaharap. Tumira ka na lang ng mapayapa sa amin, magpagaling, maghanda ng mabuti para magbuntis, at magparami ng lahi para sa pamilya namin. salamat po, Mrs. Chen. Hello po, Lola. Hello? Haha, halika, umupo ka. Naku, ang pagkakahawig. Bakit ganito ka mukha? Yuheng. Magkamukha talaga itong batang ito at ikaw noong bata ka, uminom ka ng tubig. Nakakaramdam ako ng pagmamahal sa batang ito sa unang tingin pa lang. Sa tingin ko, nababaliw ka na sa paghahangad ng lalaking anak. Naku, bakit pati? Ang paraan ng pag-inom ng tubig ay magkamukha rin? Ang kakaiba talaga, unang pagkikita pa lang naman ito. Tangtang, kumuha ang lola ng eksperto mula sa Switzerland, siguradong gagaling ka. Totoo ba? Salamat po, Mrs. Chen. Salamat po. Salamat po, Lola. Una sa lahat, puro lang talaga akong tuparin lang ang obligasyon sa kontrata. Wala itong magbabago. Hindi ako magkaka-interes sa'yo. Lalo na, hindi kita magkakagusto. Ginoong Shen, nag-iisip ka ng sobra. Alam ko ang lugar ko. Sa inyo, tuparin ko lang din ang kontrata. Talagang hindi ako magkakagusto sa inyo. Mabuti naman. Ang ganda-ganda mo! Hindi ko kaya. Kung ganyan ka naman nahihirapan, huwag na lang. Mukhang mahirap para sa inyo ang tuparin. Ang tungkulin sa pamilya Shen. Ano ba ang alam mo? May isang tao sa puso ko. May isang tao talaga. Malinis at dalisay ang mga mata niya. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi mo maikukumpara. Paano ako magkakaramdam para sa'yo? Tama kayo. Hindi ko siya maikukumpara, kaya huwag na kayong magpakasakripisyo. Sa harap ng isang tulad ko, na mataba at pangit at nakakasuka pa sa inyo. Gino, may isang dalagang nasa labas. Hawak-hawak ang jade pendant na ito at humihingi ng pagkikita sa iyo. Pasulungin mo siya agad. Itong jade pendant na ito, parang pamilyar na pamilyar ang itsura. Kuya Yuhan. Jiang Yueli, salamat sa jade pendant mo. Ikaw ba ang babae noong 6 na taon na ang nakalilipas? Ako nga, Kuya Yuhan. Ang tagal kitang hinanap. Buti na lang at mabait ang tadhana at nagkita ulit tayo. Kung hindi,
Kung hindi, ikaw ay maiipit na ng matabang babaeng iyon. Balita ko na buntis siya ng hindi pa kasal at nanganak ng anak sa labas. Napakadumi. Tumigil ka. Hindi anak sa labas si Tangtang. Jiang Yuel, hinampas mo ako. Oo, ikaw ang hinampas ko. Kung hindi dahil sa'yo at sa nanay mo na naglason sa akin noon, ang kampeon sa modeling contest na yun ay ako sana. Kayong dalawa ang sumira sa buhay ko. Wala kang karapatang husgahan kami ni Tangtang. Ate, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kuya Yuhan, tingnan mo siya. Para takpan ang kahihiyan niya, nananapak na lang siya. At ngayon, siya pa ang nagbintang. Jiang Yueli, tama na. Kumalma ka. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Bakit ka nananapak? Ipinagtatanggol mo siya? Sa paningin mo pala, siya ang dapat ipagtanggol. Kaming dalawa ni Tangtang, karapat-dapat lang ba naapihin? Tulad mong matabang babae, anong karapatan mong magalit? Sasabihin ko sa iyo, ang pagpapastay ko sa iyo dito sa Shen family, ang tanging silbi mo ay dahil hindi ako allergic sa iyo. Kailangan ka ng pamilya Shen para magkaroon ng tagapagmana. Kung hindi, wala kang halaga sa akin. Huwag na kayong mag-away. Kasalanan ko ang lahat. Huwag ninyong pagalitan si Mama. Ayos lang si Mama, huwag kang umiyak, Tangtang. Sa paningin pala ni President Shen, ako ay isa lang kapalit na kasangkapan. Yung taong laging nasa isip mo nakabalik na. Dapat na rin akong umalis. Ikaw! Salamat, President Shen, sa pagligtas sa anak ko. Magbabayad ako ng utang na loob sa pamilya Shen. Hi! Kuya Yuhan, kapag umalis na ang matabang babaeng ito, ang babaeng may-ari ng bahay na ito ay walang iba kundi ako. Kung magpapatuloy pa ito ng ganito, hindi na ako makakapagtrabaho para sa pamilya. Kailangan kong bumangon muli. Kaya mo yan, Mama. Tagapagtaguyod ng Shenshi Group, formal na pag-anunsyo sa hapunan. Maganda. Yet ngayon, pakisalubong natin ang Shenshi Group, Ginoong Shen. Hindi pa ba siya nakakalimot sa babaeng mataba na yon? Buti na lang at sinadya kong pinadalhan siya ng imbitasyon. Kapag nakita siya ni Yunheng na nagpapahiya sa sarili, siguradong mawawalan na siya ng pag-asa at magiging mabuti lang siya sa akin. Congratulations! Congratulations! Binabati kita sa pagiging tagapagtaguyod ng brand ng Shenshi Group. Nararapat sa'yo. Congratulations! Narinig mo na ba? Yung 6 na taon na ang nakalipas na nanalo ng maraming parangal, ang diyosa ng modeling bababalik na sa hapunan ngayong gabi. Si Cecilia Jiang ba iyon? Nung bigla siyang nagretiro, isang malaking kawalan yon para sa fashion industry. Kung talagang babalik siya, siguradong magiging isang malaking balita. Sino ba tong walang mata? Hoy, hindi ba ito yung anak ng patay na matabang babae? Anak sa labas? Nasaan na yung nanay mong mukhang baboy? Baka naman napakapangit na niya kaya hindi na lumalabas? Huwag kang paulit-ulit na patay na matabang babae. Linisin mo ang bibig mo. Hindi naman mataba ang nanay ko. Alam ko na. Tiyak na naiisip niya na kung pupunta siya rito, ikahihiya lang niya ang sarili niya. Kaya ikaw na lang na maliit na bagay ang pinapunta para humingi ng mga tira-tirang pagkain or kung ano. Tama, itong anak sa labas na to, katulad ng matabang nanay niya, maliit at pangit. Talagang hindi karapat-dapat sa mata ng tao. Ang mga cake dito, nakalagay para kainin ng mga bisita. Kung makakakain kayo, bakit ako hindi? Hoy, tingnan mo naman, ito ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Wala kang kaunting asal, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang magandang araw ni Ji Shen at ni Xuening. Tangtang, bakit ka nandito? Nasaan ang nanay mo? Tito Shen, narito kami ni nanay dahil nakatanggap kami ng imbitasyon. Malapit na siyang dumating. Imbitasyon? Paano nakatanggap ang nanay mo ng imbitasyon? Hindi ito ang lugar para sa'yo. Sabihin mo sa nanay mo na umalis na kayo kaagad. Sa tingin ko, yung patay na matabang nanay niya, iniwan lang dito ang batang to para manghingi ng pagkain.
Kasinungalingan, pupunta ang nanay ko. Ikaw namang batang to, natuto ka pang magsinungaling. Gumawa ka pa ng ganyang kahinahinang dahilan. Ano, gusto mo bang manatili dito at hindi umalis? Kuya Yuheng, buti na lang at mabait ang langit at nagkita tayo sa tamang panahon. Kung hindi, isipin mo, kung ngayon, ang nasa tabi mo ay si Jiang Yueli pa rin, yung puro kain lang ang alam, yung mataba na yumayabang kapag naglalakad, hindi ba ikahihiya mo at ng buong angka ng Shen sa buong lungsod? Tama ka. Talagang ikahihiya ko siya. At wala siyang kaunting pagkilala sa sarili. Huwag ninyong sasabihin ang masasama tungkol sa nanay ko. Ang nanay ko ay hindi tabatsoy. Napakaganda ng nanay ko. Ay nako, kahit gaano pa kaganda, hahambingin mo ba kay Miss Jiang Xuening? Hahambingin mo ba sa kagandahan ni Cecilia Jiang nung araw? Hindi na darating ang nanay mo. Kung darating man siya, nakatago lang yan sa ilang sulok at nagpapakasasa sa pagkain. Nakakahiya. Tang-tang, totoo bang ang nanay mo ay nakatago sa ilang sulok at nagpapakasasa sa pagkain? Hanapin mo na! Hindi gagawin ng nanay ko yan. Malapit na siyang dumating. Pipilitin niyang tumahimik ang lahat kayo. Kuya Yuheng, tita, pakinggan ninyo ito. Ang batang to, tulad ng nanay niya, ay puno ng mga imposibleng pangarap, walang alam sa sariling kakayahan. Tiyak na hindi matanggap ng nanay niya na pinalayas siya ng pamilya Shen. Alam niyang ngayon ay ang mahalagang araw ng pagpirma ko, kaya sinadya niyang utusan ang batang ito na guluhin ang okasyon. Aray, kasalanan ko nun! Hindi ko dapat siya pinili at nakipagkasundo sa kanya. Pero hindi ko talaga alam na ganoon siyang klaseng tao. Ay nako, sa timbang niyang daan-daang kilo, mahirap na nga siyang maglakad. Maglalabas pa siya ng kahihiyan? Hindi ba siya natatakot na masira ang sahig ng hotel? Parang gusto ng palakang nakatira sa putikan ng gansa sa langit. Tama na, Tang-Tang. Ngayon ay ang seremonya ng pagpirma para sa endorser ng Shen Group. Hindi ito lugar para sa inyo. Bago pa kayo makagawa ng malaking pagkakamali, umalis na kayo rito. Naririnig mo ba? Anak sa labas, nasaan ang nanay mo? Hindi ba't sabi mo malapit na siyang dumating? Nasaan na siya? Baka naman nasira niya ang taxi at na-traffic na yan sa daan. Sa tingin ko malamang nakatago yan sa labas at ayaw pumasok. Nakita niya ang napakaganda ni Xuening at dahil puno siya ng taba, ayaw niyang pumasok. Yung palaka ay palaka pa rin. Hindi ito magiging gansa kailanman. Yuheng, wag mo na siyang pansinin. Magpirma na tayo. Inihahayag ko na ang seremonya ng pagpirma ay opisyal ng magsisimula. Diyos ko, tingnan ninyo. Hindi ba yan ang Moonlight Goddess, si Cecilia Jiang? Chef, dumating na siya talaga. Nanay! Nanay! Nanay, alam kong darating ka. Anak, pangako sa'yo ng nanay mo, dadalawin ka niya. Wow, sino yan? Ang lakas ng dating. Sandali, ang mukha niya parang nakita ko na. Hindi, imposible. Ang mga matang ito, ang mukhang ito, pamilyar na pamilyar. Hindi, imposible. Paano siya naging ganito? Yung agimat na iyon nasa poder ni Xuening. Dapat guni-guni lang ito. Ang putang inang to, paano siya pumayat? Hindi, peke yan sigurado. Ikaw si Yueli? Diyos ko. Ito, 3 buwan lang ang nakalipas. Bakit ang payat-payat mo na? Parang ibang tao ka na. Opo, Madam Shen, ako po. Anong klaseng kadiri ang ginawa mo? Nagpa-plastic surgery ka or nagpa-liposuction? Para lang maakit si Brother Yuheng, wala ka talagang ikinahihiyang gawin. Ay nako, akala ko sino. Yung pala yung baboy na pinalayas namin. Pumayat ka nga, mukha ka namang multo. Akala mo ba pag ganyan ang suot mo, magiging sosyal ka na? Sa katotohanan, hamak ka pa ring dukha. Huwag mong insultuhin ang nanay ko!
Araw-araw siyang tumatakbo ng 10 kilometro, nagbuhat ng mabibigat at gulay lang ang kinakain. Siya ang pinakamagaling na nanay. Ginawa niya ang lahat ng ito. Para sa akin. Ang hugis ng muka. Ang mga mata. Kamukha, talagang magkamukha-kamukha ng idol ko, Cecilia Jiang. Oh, parang galing sa isang molde ang pagkakahulma. Cecilia Jiang. Jiang Yueli. Jiang? Yueli, ikaw. Ikaw nga, Cecilia Jiang. Siya si Cecilia, ang dating superstar na nagretiro 6 na taon na ang nakalipas, ang paglakad sa runway, ang dating walang katulad. Hindi ka panipaniwala ang diwata na sumikat sa T-stage noon. Paano siya naging ganun kataba? Tapos naging si Boss Shen pa ang kontratang asawa ni Boss Shen. Ano pa bang dahilan? Siguradong sinadya niyang magpakalugmok, nagpakalulong sa pagkain. Ngayon pumayat na. Ngayon nakita niya si Boss Shen na parang malaking oportunidad. Gusto na niyang bumalik. Kuya Yuhan, tingnan mo si ate, palagi pala siyang sikat na tao pala. Kaya pala nung una, pag-sign ng kontrata ang galing niya, anong para sa anak puro peke lang, isa siyang malaking sinungaling. Ngayon, sinisira niya ang pag-sign ko. Gusto pa niyang agawin ka, nakakatakot siya, Kuya Yuhan. Cecilia Jiang. Yung sandaling paglitaw at biglang nawalang top star. Siya pala. Yung gabing iyon. Siya rin kaya? Pero yung jade pendant, bakit nasa kamay ni Xuening? Para lang sa pagkain, nagpakababa umasa sa pamilya, Shen. Kayong mga tao, ang galing ng imahinasyon ninyo. Hindi ba kayo curious kung bakit ako naging mataba? Sige, ngayon ko sasabihin sa inyo. Dahil ang anak kong babae na si Tangtang. Dati siyang nagkaroon ng isang bihirang sakit. Malubhang aplastic anemia. Halos hindi na gumagawa ng dugo ang katawan niya. Ayon sa doktor, ang tanging nakapag-match sa kanya at makapagbibigay ng matatag at pangmatagalang supply ng dugo ay ako lang ang kanyang ina. Kaya, patuloy akong kumakain para tumaba. Para lang madagdagan ng dami ng dugo sa aking katawan para lang ako ay makapagbigay ng tuloy-tuloy ng dugo sa aking anak para mapanatili ang kanyang buhay. Mag-isa lang pala siyang nagbuhat ng lahat ng ito. Isang mangkok ng pansit sunod-sunod ang pinipilit kong kainin kahit na nasusuka na ako, kailangan kong kumain pa rin. Pumupunta ako para kumuha ng tabang itinatapon ng iba. Kailangan ko ring tiisin ang masamang tingin at pangaalipusta ng lahat. Dahil ito lang ang paraan para makagawa ako ng mas maraming dugo para ang anak ko ay mabuhay ng isang araw pa. Hala? Mabuti kang bata. Naghirap ka. Bilang kapwa-ina, alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Huwag kang magkunwari dito. Sino ang nakakaalam kung totoo ang sinasabi mo? Kapag sinasabi mo yan, hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Aking mabuting madrasta. Mabuting kapatid. Alam ninyong ganito ang sitwasyon, ngunit sinaktan pa ninyo ako ng husto. 3 buwan na ang nakalipas. Kinuha ninyo ang perang pinaghirapan kong tipirin at ipunin para sa pagpapagamot ni Tangtang. Pagkatapos, itinapon ninyo kami na parang basura palayo sa bahay. Ngayon, anong karapatan meron kayo para husgahan ako? Si nanay ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Nanay ay tumaba para mailigtas ako. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Para lang magmukha kang kawawa ang gusto mo, para malito ang lahat, magsinungaling ka pa. Hindi ko kailangan ng awa ng sinuman, lalong hindi ko kailangang magsinungaling. Dahil hindi kayo karapat-dapat. Diyos ko, ano ba ang mga sinabi ko? Mga kasinungalingan. Jiang, paumanhin. Isa kayong dakilang ina. Patawarin ninyo ang aking kamangmangan at kataksilan. Napakasama na ng kalagayan niya. Pero ganito pa ang trato ko sa kanya noon. Mabuting bata, ako ang nagkamali. Ang anak kong lalaki ang may kasalanan sa iyo. Makinig kayong lahat, simula ngayon. Si Jiang Yueli ay protektado ng aming pamilyang Shen.
Siya ang mabuting manugang ng pamilyang Shen. Sino mang maglakas loob na punahin siya ay kalaban na ng pamilyang Shen. Manugang. Tingnan mo ang ganda ng dating niya. Sabi ko na, hindi nagkakamali ang mata ko. Talagang Diyos ang buwan Cecilia. Mabuting bata. Nitong mga nakaraang taon, naghirap ka. Nanay. Tita nawa ko sa'yo. Salamat po, Mrs. Shen. Okay lang. Lahat ng ito ay lumipas na. Ngayon ako ay... Gusto ko lang mamuhay ng maayos kasama si Tangtang. Nanay, huwag kang umiyak. Superhero si nanay, mahal na mahal ni Tangtang si nanay. 6 na taon ko nang hinahanap. Ang babaeng hindi ko makalimutan. Talaga bang si Jiang Yueli iyon? Kung hindi ka naiilang, pwede ka pa rin bumalik sa amin, sa Shen family. Hindi na kailangan, Ji-Shen. Salamat na lang sa kabutihan ng loob mo. Ako isang solo parent na may anak, hindi magiging maginhawa para pumunta. Baka makaabala pa ako sa inyo at sa bagong kasintahan mo. Kung naiilang ka, kaya kong... Tama na. Jiang Yueli, itigil mo na ang pagkukunwari mong yan. Kahit pumayat ka na, ano naman? Kahit ano ka pa noon, basurang supermodel, ano naman? Hindi nito mababago ang katotohanang nagkaanak ka ng hindi kasal at hindi mo alam kung sino ang tunay na ama ng anak mo. Tama ka, ano pa nga ba ang magagawa? Pero dapat nga kitang pasalamatan. Kung hindi dahil noon, nang inyong lasunin ako, hindi ko rin maisisilang ang isang magandang anak na tulad ni Tangtang. Ikaw. Yun Gege, nag-aarte lang yan para lang magmukhang kawawa. Wala ka talaga sa puso niya, ginagamit ka lang niya para sa pera, para sa kapakanan ng Shen family. Ako ang taong 6 na taon na ang nakalipas, ang nagbigay sa'yo ng pinakamamahal na bagay sa sarili ko. Ako ang taong may hawak ng palatandaan at buong puso kang hinintay. Oo nga, sa konting ganda lang, nambubulahaw ng mga lalaki, isang dating modelo. Hindi nga alam kung paano umakyat sa posisyon ng supermodel sa mga nakaraang taon. Malay mo, nakuha sa pagtulog. Gayon, ginagawa na naman ang dating gawi. Cheng, Shen, Ji-Shen, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Tumigil ka! Kayong dalawang mga babae, huwag kayong magsalita ng masasamang salita dito. Anong klaseng tao si Yueli? Sanggama, mata kong mayat ay malinaw na nakakita. Mrs. Shen, hindi po. Hindi siya karapat-dapat maging manugang ng pamilya Shen. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ba ang karapat-dapat? Hindi. Nakuha ni Yueli ang pagkilala sa buong mundo sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Walang duda dito. Matatag siya, matapang at mabait. Handang ialay ang lahat para sa kanyang anak. Ito ang dapat na itsura ng isang manugang ng pamilya Shen. Ma, bago malinaw ang lahat ng bagay, huwag mo munang ipagpilitan ang gusto mo. Oo nga, Mrs. Shen. Itong si Jiang Yueli, ano ba talaga ang balak niya? Alam naman ng lahat, para lang siya sa pera. Anong karapatan mo para husgahan si Yueli? Ipinipilit mo si Yu Heng sa pamamagitan ng moralidad. Ano naman ang balak mo? Alam mo sa sarili mo. Kuya Yu Heng, tingnan mo si tita, nabola na siya nitong si Jiang Yueli. Ako ay malinis, ibinigay ko ang lahat sa'yo. Hindi mo pwedeng kalimutan ang pangako mo dahil lang gumanda na ngayon ang ate mo. Oo, Mr. Shen. Si Chuening ay isang dalisay na dalaga. Buong puso siyang naghihintay sa'yo dito. Hindi tulad ng iba, nagkaanak na. Paano mo maihahambing ang katawan niya? At saka, si Yueli ay palaging ginagamit ang pamilya Shen. Paano siya magiging tapat na nagmamahal sa'yo? Ha, katawa-tawa. Ano naman kung nagkaanak na? Ang pag-aanak ay patunay na malusog si Yueli. May kakayahang magkaanak. Iyon ay biyaya para sa aming pamilyang Shen. Ikaw pa ang tama di sa pag-uusapan. Sabi mo malinis ka, masama ang intensyon mo, punong-puno ng kasinungalingan ang bibig mo. Ang puso mo ang pinakamarumi sa lahat. Hindi po, Mrs. Shen, nagkakamali po kayo sa akin. Tunay kong minamahal si Kuya Yu Heng. Bigla na lang lumitaw itong si Jiang Yueli at kay Kuya Yu Heng, wala namang pinagsamahan. Gusto niyang agawin ang pag-ibig. Hindi ba't nakakatawa iyon? Ay nako, ano bang pag-ibig? Ikaw at ang anak kong si Yu Heng, isang gabi lang na pag-ibig yon.
Ang pagsasabi ng mga ito ngayon ay napakaaga pa. Ang pinakamahalaga, ang anak kong si Yuheng kay Yueli, hindi siya allergic. Iyon ang tadhana, ang pagmamahalan maari pang mahubog sa hinaharap. Hoy, ang pamilya ninyo, hindi naman pwedeng dalawa ang sabay, di ba? Itong salbahing ito ang biglang sumingit, dapat bigyan ninyo ang aming shwening ng paliwanag. Ano man ang mangyari, ngayong araw na ito ang salbahing ito ay sinira ang signing banquet. Dapat siyang parusahan. Tama na! Huwag nang magsalita. Ang signing ceremony ay kinansela. Pag-usapan na lang sa ibang araw. Ano? Sige! Yueli, Tangtang, sumama kayo sa akin pa uwi. Ang maduming lugar na ito, hindi na natin kailangang manatili. Tara na. Mrs. Shen, hindi ito angkop, di ba? Makinig ka, umuwi na tayo. Naghanda ako para sa iyo ng magagarang kagamitan. Mula ngayon, ang pamilyang Shen ang magiging tahanan mo. Sige. Tabi. Jiang Yueli, sinira mo ang lahat sa akin. Ang kahihiyang dinanas ko ngayong araw, dobleng babayaran mo. Lola, kumikinang ang lahat ng besidang ito. Maaari bang isuot ni Tangtang? Hahaha, syempre naman. Ito ang regalong bigay ni Lola para sa aming maliit na prinsesa. Yueli, huwag kang tumanga dyan. Tingnan mo na ang iyo. Ipinagawa ito ni Nanay mula sa team ng mga taga-disenyo ng Paris at Milan. Ayon sa kasalukuyang sukat ng iyong katawan para sa iyo. Ginang Shen. Napakamahal ng mga damit na ito. Hindi ko na ito maisusuot. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang bunso ng pamilya Shen. Ang paggamit ng pinakamaganda at pinakamahusay ay nararapat lamang. Subukan mo na at ipakita mo kay Nanay. Wow! Wow, ang ganda. Ang ganda! Napakaganda! Hoy! Ate, suot mo yung branded na damit. Iba talaga, mukhang tao na. Pero, ate, ang bilis mong pumayat. Mabilis ka ring tataba ulit. Mas mabuti pa na ako muna ang magsuot. Hindi mo naman magagamit yan ng matagal. Mabubutas yan sa huli. Pagdating ng panahon, huwag sayangin ang kabutihang loob ni Mrs. Shen. Jiang Xuning hindi marunong magsalita. Tumahimik kayong lahat. Ang mga damit na ito ay lahat sa pamamagitan ng perpektong proporsyon ni Yueli. Bawat isa ay tinahi ayon sa sukat. Ay, ikaw itong pandak at mataba ang katawan. Hindi pantay ang proporsyon. Hindi kasya kahit ipilit. Huwag kang magpahiya dito. Nagdudulot ka lang ng kahihiyan sa sarili mo. Ginang Shen, kung ganyan po ang sasabihin ninyo, masasaktan talaga ako. Nag-aalala lang po ako kay ate. Baka kasi hindi na kasya sa kanya ang damit. Kawawa naman siya. Tama na ang drama, nakakasuka na. Ang kabutihan mo, kung puti ba o itim, kahit matanda na ako, hindi pa naman bulag. Kahit tumaba man siya, ano naman ngayon? Ang gagawin ko, magpapaukit lang ulit ako ng bago. Kahit tumaba man siya, siya pa rin ang pinakamagandang manugang ng pamilya Shen. Ginang Shen, ako si Jiang Yueli. Hinayaan mo lang akong hamakin ng matandang to. Maghintay ka, pagsisisihan ninyo ito. Yuheng, buti na lang dumating ka. Itong gintong kwintas, bagay na bagay sa suot ni Yueli. Sakto, halika. Isuot mo na sa kanya. Kunin mo na! Anong gagawin? Ang awkward. Ang bait ni Mrs. Shen. Hindi ko rin basta matatanggi. Hindi ko napansin dati ang kanyang balat. Napakaputi. Napakalinis.
Ay, ate, ang ganda ng suot mong kwintas na ito. Pero naalala ko, dati, sinabi ni ate, ayaw na ayaw niya sa gintong kwintas. At sinabi pa niya, kung sino man ang magbigay ng ganito, bagay na baduy, diretso niyang ipapukol sa mukha ng taong yon. Hindi ko kailanman nasabi ang ganyan. Jiang Xuning, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ate, hindi kaya nagkukunwari ka lang na gusto mo at palihim na ipagbibili para kumita? Ikaw, Sa ugali ni ate, hindi imposibleng gawin niya yon. Oh! So si Yueli pala ayaw sa gintong kwintas. hindi, Mrs. Shen, hindi ganon. Tagapangasiwa. Bini-bini. Ayaw sa gintong kwintas na ito. Pumunta ka sa aking safe. Kunin ang aking Imperial Jade Green. Maganda yun. Babagay sa kagandahan ni Yueli. Yoshen, tingnan mo. Ang maliit na koronang isinuot sa akin ni Lola, maganda ba? Maganda, si Tangtang ang pinakamagandang prinsesa sa buong mundo. Talaga? Salamat, Diyo! Hahaha. Tingnan mo, kapag ngumiti silang mag-ama, parang iisa ang kanilang itsura. Ganon ba? Kung ganon, may magandang pagkakataon pala ako kay Tangtang. Butler, palagi kong naiisip na ang batang ito ay napakabait. Pakiimbestigahan mo ang kanyang DNA. Opo. Yunheng, nakikita kong gusto mo si Tangtang. Bakit hindi mo na lang siya gawing anak? Sa huli, ang kanyang ina ay magiging bahagi na rin ng pamilya natin. Hindi, Madam Shen, hindi ito angkop. Napakalaki na ng tulong ninyo at ni Boss Shen sa amin. Lubos kaming nagpapasalamat ni Tangtang. Kaya kong alagaan si Tangtang. Huwag na ninyong pahirapan pa si Boss Shen. Ano ba iniisip ng matandang iyon? Kuya Yunheng, paano niya gugustuhing tanggapin ang isang anak sa labas? Kaya kong alagaan si Tangtang. Hindi na ninyo kailangang pahirapan pa si Jinong Shen. Hindi naman mahirap. Gusto ko si Tangtang. Simula ngayon, si Tangtang na ang magiging anak kong babae. Kinikilala pa ang isang ampon bilang anak. Nababaliw na yata ang pamilyang Shen. Yamang siya ang magiging munting prinsesa ng aming pamilyang Shen. Lahat ng kanyang gusto ibibigay ko sa kanya. Ang lalaking ito parang hindi naman ganoon sa totoo. Malamig at walang puso. Mausi, napakaganda. Mang Wong, ayusin mo agad para kay Prinsesa Tangtang magpagawa ng espesyal na kwartong pambata na may tema ng Kastilyo. At saka, ayon sa sukat ni Tangtang, magpagawa ng isang set para sa kanya barong prinsesa na ginto at may brilyante, sapatos na kristal, koronang brilyante. Ang apo kong babae, dapat ang pinakamahusay ang gamitin. Salamat po, Lola. Pero ang importante sa akin ay may matitirhan ako. Mabuhay lang ng maayos, okay na yon. Si Tangtang ay hindi prinsesa. Hindi karapat-dapat magkaroon ng mga yon. Kapag malaki na si Tangtang, makakapagtrabaho na siya at mabubuhay ng maayos kasama si nanay. Tangtang, nanay ang may kasalanan sa'yo. Hindi kita naipamuhay ng maayos. Okay lang yon, nanay. Yueli, huwag kang mag-alala. Huwag kang mahiya. Ang para kay Tangtang, ang para sa'yo. Walang makakaagaw. Alam ko ang gagawin, nanay. Tanggapin mo na lang. Bakit ibibigay lahat yon sa kanya? Ang posisyon bilang Mrs. Shen ay akin. Lahat ng kayamanan ng pamilya Shen ay dapat akin. Maghintay ka lang. Ipapaalam ko sa inyo kung sino ang magtatagumpay sa huli. Ginong Yuheng, inumin mo ang kape na ito at ikaw na ang akin ngayong gabi. Jiang Yueli, maghintay ka lang mapapalayas ka rin. Hoy. Boss Shen, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Ang sakit-sakit ko. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Shen Yuheng, magising ka. Bitawan mo ako. Hanapin mo si Jiang Xuenin.
Hindi. Ayaw ko sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko. Jiang Yueli. Bitawan mo ako. Sige na. Hindi pa tapos ang kontrata. Gawin na lang natin ito bilang pagtupad sa obligasyon. Kakaiba. Ginong Yuheng, saan kaya pumunta? Yuheng, ikaw, kagabi, Kagabi. Ikaw? ako nga. Paano mo nagawa sa akin yun? Pananagutan mo ako. Kahit hindi ko natulog si Boss Shen, nakalusot naman ako. Tama na, huwag ka nang magsalita. Pananagutan kita. Yan ang gusto kong marinig. Kailangan kong magbuntis agad at maging tunay na Mrs. Shen. Magaling, ang galing. Yan ang tamang pakiramdam. Ang ganda. Ang galing. Sige, magpalit tayo ng pose. Ang galing. Okay, ayos. Okay, ma'am. Tapos na ang shoot ngayon. Magpahinga muna kayo ron. Kape ninyo. Salamat. Uy, miss ang lalim ng mga panda eyes mo. Sa leeg mo may tinatago ka. Baka naman sa ibang lalaki nag-ehersisyo ka ng buong gabi, kaya wala kang pahinga. Talagang supermodel ka, Cecilia. Kahit pagod na pagod ka kagabi, nakarating ka pa rin sa shoot ngayon. Sobrang dedikada talaga. Wala na ba kayong magawa? Nandito pa kayo para mang-chismis. Ay, tingnan mo nga, yung tuhod niya, bakit may pasa? Sa ganitong posisyon, mukhang nasa ibabaw, matindi ang ginawang ehersisyo, kaya pala pagod na pagod. Kagabi, hindi ko pwedeng aminin na kasama ko si Shen Yuheng kagabi. Kaya na, huwag na lang silang pansinin. Ano? Tama ako, di ba? Jiang Yueli, akala mo ba pag pumayat ka, nakasuot ng ilang mamahaling brand at kumuha ng ilang basurang commercial, ay mabubura na ang pagiging hamak at imbi na nasa buto mo? Kung may tunay kang lakas, ipakita mo sa trabaho. Ang dali-dali mong manira ng iba dito. Anong klaseng lakas yan? Isang hamak na galing sa ilalim, umaasa lang sa konting ganda at mga walang hiyang pamamaraan, kaya umabot sa ngayon. Anong mukha mo para magsalita tungkol sa kakayahan sa trabaho? Oo nga, nagbuntis ng hindi kasal, nagkaroon ng isang anak na walang ama. Ang ganitong klaseng babae, sa butot-buto ay mababa ang moralidad at marumi. Jiang Shuning, nagbuntis ako ng hindi kasal dahil sa iyo. Ate, tinulungan lang kita ng kaunti. Sino ba ang mag-aakalang ganyan kakababa? Ayaw na ayaw mong bumaba sa kama ng lalaking yon. Ikaw, huy, narinig ko yung anak mong walang ama. Dati raw ay nagkaroon ng bihirang sakit. Baka naman nakipagtalik ka sa isang matandang lalaking mahina ang katawan. Ang ganitong basura, anong klaseng anak ang maipapanganak? Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Baka naman pag lumaki na yung maliit na anak mong walang ama, magiging isa ring. Subukan mong banggitin pang muli si Tangtang. Anong sinisigaw-sigaw mo? Akala mo ba patuloy ka pang ipagtatanggol ng pamilya Shen? Ay tingnan mo nga ang leeg mo, ang tuhod mo, ang daming sugat sa katawan mo. Kung malaman ng pamilya Shen na lumabas ka at nakipagkita sa ibang lalaki, sa tingin mo tatanggapin ka pa nila? Tama, mahalaga sa pamilya Shen ang reputasyon. Paano nila matatanggap ang isang babaeng marumi katulad mo bilang manugang nila? Tama ka. Kung malaman ito ng lahat, kahit gaano ka kamahal ni Mrs. Shen, hindi niya matatanggap ang kahihiyan. Huwag ninyo akong pagbintangan. Kagabi ako ay... Puta. Wala nang magtatanggol sa'yo. Basurang itinapon ng pamilya Shen, sino pang brand ang kukuha sa'yo? Kung may utak ka, umalis ka na ng kusa bago ka pa ipagbawal ng Shen, mas nakakahiya yon. Pagdating ng panahon, hindi lang sa fashion industry. Kahit magprostituta ka man, walang lalapit sa'yo, isang basurang ginamit na. Akala mo ba tanga ang pamilya Shen? Hindi ko ginawa ang mga sinasabi ninyong masamang gawain. Wala silang dahilan para ipagbawal ako. Kailangan pa bang dahilan para ipagbawal ka? Ako, bilang magiging manugang ng pamilya Shen, inaatasan ko kayo na tanggalin agad itong artista na may masamang buhay. Lahat ng trabaho niya itigil agad. Ikaw, wala kang katuturan talaga. Nay! Tangtang, huwag kang lalapit. Umuwi ka na. Makinig ka.
nanay. Tang-tang, tumayo ka na. Tumitili ka ng tumitili, nakakainis na. Talagang yung inang hamak, walang maayos na anak, tumigil ka sa pag-iyak. Huwag mong hawakan ang anak ko. Kung lalapitan niyo pa ang nanay ko, sasabihin ko kay Papa at Lola, hindi kayo nila palalampasin. Ay, akala mo prinsesa ka pa? Malapit nang palayasin ka ng pamilya Shen, yung inang marumi mo sa labas. Pagdating ng panahon, magiging palaboy na lang kayo. Tama, umalis ka na kasama yung inang walang hiya at marumi mo. Ngayon din, huwag kayong maging sagabal dito. Panahon na para matapos ito. Ngayon pa lang, babasagin ko na ang ulo mo. Tumigil kayong lahat! Jiang Xuening, ikaw na naman. Mukhang nung una, masyado pa akong mabait sa'yo. Ito ang DNA test ko at ni Tang Tang. Si Tang Tang ay tunay kong anak na babae. Kung sino man ang manghahas na saktan siya, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Paano nangyari yon? Paano siya naging tunay mong anak? Hindi, tiyak na may mali. Si Shen Yuheng ang ama ni Tang-Tang. Noong gabing yon, 6 na taon na ang nakalipas. Siya pala yon. 6 na taon kitang hinanap, hindi kita matagpuan. Nasa tabi ko lang pala. Jiang Xuening! Ninakaw mo ang Jade Pendant. Nagpanggap bilang si Yueli, nilinlang ang anak ko, nilinlang ang pamilya Shen. Dagdag pa ang paulit-ulit na paninirang puri at pang-aapi sa aming byuda ng pamilya Shen at sa Batang Ginang. Bawat isa sa mga to, akala mo ba ang pamilya Shen ay gawa sa putik? Hindi po, Madam Shen. Tiyak na may malaking pagkakamali. Wala akong ginawa. Paano ko maaapi ang ate ko? Tumahimik ka, mga tauhan! Ilabas nyo ang dalawang to. I-blacklist sa buong industriya. Opo. Huwag po, Madam Shen. Nauto lang po ako ni Jiang Xuening. Talagang hindi ko alam na sila pala ang byuda at ang Batang Ginang. Bitawan mo ako. Kuya Yuheng, huwag mo akong iwan. Hindi ba't sinabi mo kaninang umaga? Pananagutan mo ako, di ba? Pasensya na sa nangyari kagabi. Kagabi? Yuheng, ang tanga-tanga mo! Bakit mo ginulo ang isang babaeng masama ang ugali at sinungaling? Kuya Yuheng, patawarin mo na ako. Dahil sobra kitang mahal, natatakot akong mawala ka. Kaya ko nagawa ang mga kalokohang to. Shen Yuheng, kagabi ano pa ang sinabi mo? Ako raw ang gusto mo. Tapos nakipagtalik ka kay Jiang Xuening. Talaga nga, hindi mapagkakatiwala ng mga lalaki. Kagabi, akala ko si Yueli siya. Kuya Yuheng, huwag kang maging salat sa salita. Pananagutan mo ako. Pananagutan? Karapat dapat ka bang magsalita ng pananagutan? Pinalitan mo ang pagkakakilanlan ng iba, dinaya mo ang nararamdaman niya? Tapos dito ka pa nagmamalaki? Tama na. Tumayo ka na. Ang Shen Corporation ay patuloy na tutupad sa kontratang modelo mo. Pero, mula na again, modelo ka lang ng Shen Corporation, wala nang iba. Talaga bang itatabi mo ang problemang ito? Sige! Tandaan mo, ang posisyon bilang Mrs. Shen, huwag mo nang pangarapin. At higit sa lahat, hindi ko papayagan na sa anumang paraan ay lumapit o manggulo kay Yueli at Tang-Tang. Salamat, Yuhan Gege. Salamat, Mrs. Shen. Mula ngayon, magpapakabait na ako. Hindi na ako ulit. Naiinis ako sa'yo. Umalis ka na. Sige, Mrs. Shen. Alis na ako. Mukhang si Yuhan Gege ay gusto pa rin naman ako. Habang may buhay, may pag-asa. Malapit na akong bumangon muli. Anong nangyari sa leeg mo? Hindi ba't alam na alam niya ang sagot? Baka naman nagbibiro ka lang sa akin? Ayos lang. Kinagat ako ng aso. Alamin mo nga. Anong nangyari? Uminom ka ng gatas. Nakakatulong ito sa pagtulog. Salamat. Inisip mo pa rin ang nakaraan?
Ha? Wala po, Jishen. Yung mga nangyari noon, matagal na po yon. Maraming bagay na nakalimutan ko na. Huwag na po kayong mag-alala, Jishen. Ano? Hindi ko na maalala. Paano mo naman nakalimutan yon? 6 na taon kitang hinintay. Shenzong, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. May anak na tayo. Ano pang ikinahihiya mo? Kung ganoon, ulitin na lang natin. Shen Yuheng, asno ka ba? Kagabi, ang tindi ng ginawa natin magdamag. Tapos ngayon, may lakas ka pa para umulit. Hindi ito kahihiyan. Ang totoo, masakit ang likod ko, nanlalambot ang mga binti ko. Huwag na talaga. Bakit ayaw mo? Ano ang tinatakbuhan mo? Mag-asawa tayo. At saka, tinulungan pa kita. Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo? Shenzong, baka hindi ko naging malinaw ang sinabi ko noon. Hindi ako magiging Mrs. Shen at sa ngayon hindi ko balak magkaanak. Ngayon, gusto ko lang gamitin ang sarili kong kakayahan para gawin ng maayos ang trabahong mahal ko. Sige, kung gusto mong mag-focus sa career mo, susuportahan kita. Kaming mag-ina, kaya naming mamuhay ng maayos sa sarili naming mga paa. Ang mga bagay na may kinalaman sa pamilyang Shen, ang kasikatan at kayamanan, hindi namin yan kailangan. Masaya na ako, Mama. Basta't kasama kita. Busog ako at may yakap ka. Kung ganoon, ikaw na ang maging mukha ng kumpanya. Bibigyan kita ng 40% na shares. Ginoong Shen, hindi mo kailangang bayaran ako. Wala kang utang sa akin. Hindi ito para bayaran ka. Gusto mo bang magtagumpay sa negosyo, di ba? Ibinibigay ko ito. Sa'yo, nababaliw ka ba? Hindi ako karapat-dapat para dito. Hindi, karapat-dapat ka. Tungkol naman kay Tangtang, pangako ko sa'yo gagawin kitang tunay na prinsesa. May binili na akong munting kastilyo para sa'yo. Nandoon ang daan-daang magagandang bestidang pang prinsesa at libo-libong magagandang sapatos na kristal. Kumikinang parang mga bituin. Salamat, Papa. Totoo namang kailangan ni Tangtang ang kanyang ama. Kung magpupumilit ako sa gusto ko, hindi kaya hindi patas yon kay Tangtang. Isang tabi na ang pagiging model. Ang gusto ko ay maging reyna ng pamilyang Shen. Hintayin mo, Jiang Yueli. Ang magandang palabas simula pa lang. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga bisita. Sa gabi ng kontrata ng Shen Group, maaari po ba nating ipakilala ang dalawa nating bituin ngayong gabi? Jiang Yueli, Jiang Xuening. Pinigilan ko ang pagsusuka ko at sinubukan ng 100 beses kasama sila Wang. Sa wakas nabuntis na ako. Sasabihin ko sa lahat na anak ito ni Kuya Yuheng. Jiang Yueli, ngayong gabi, ang katapusan mo na. Ate, ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat maganda ka rin. Halika mga tao. Ito ang kaluluwa ng aming tatak na moonlight ng Shen Group at ang aking mabuting ate, Cecilia Jiang. Siya ay parang liwanag ng buwan, mahinahon ngunit malakas. Siya ang lagi kong ipinagmamalaki. Ang dalawang ito, halata pa lang ay mababait at dalisay na mga babae. Ang ganda ng pagkakapatiran nila. Ano ba ang ginagawa niya? Bigla na lang niya akong pinupuri. Parang pabango ng hayop na may masamang balak. Talagang may masamang balak siya. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Parang ate. Ate, ikaw. Anak ko. Ate, bakit mo ako itinulak? Anak ko. Anak ito ni Kuya Yuheng. Ano ang sinasabi mo? Buntis ka? Ano, anak ni Boss Shen? Kung gayon si Miss Jiang Xuening, ay hindi ba ang Mrs. Shen? Pikiman ito, ano naman? Basta maniwala ang lahat, mahihirapan na ang pamilya Shen. Sino ang magsasabing hindi ito anak ng pamilya Shen? Sino ang magsasabing hindi ako biktima? Maliban na lang kung
Gusto ninyong bumagsak ang stocks ng Shen Corp bukas mismo. Dahil sa paninibugho, si Jiang Yueli ay itinulak ang buntis sa harap ng publiko at naging sanhi ng pagkalaglag nito. Napakasama. Nagsisinungaling ka. Hindi kita itinulak, ikaw mismo ang nagpabagsak sa'yo. Ate, para lang makaiwas sa responsibilidad, paano mo nasabi ang ganyang bagay? Bilang isang buntis, kahit sa paglalakad lang, maingat na maingat ako. Paano ko sadyang ipagpapabagsak ang sarili ko? Tama, kahit mabangis na hayop hindi kinain ng anak. Miss Chuening, paano niya sasaktan ang sarili niyang anak? Ay anak ko, napakasama naman. Sino bang masamang babae ang makakagawa sa isang buntis ng ganitong kasamang bagay? Yeli, ikaw na naman, ikaw na malas. Ate, ikaw rin ay isang ina. Paano mo nagawa na gawin ito sa anak ng iba? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang mawalan ng anak? Yueli, ayaw mo lang makita na maganda ang buhay ni Xuening. Ayaw mo lang makita si Xuening na nagdadalang tao kay Shenzong. Ang anak ko, napakaliit pa niya. Ano bang kasalanan niya? Wala akong ginawa. Hindi ko ginawa, bakit niyo ako pinagbibintangan? Halika, tingnan ninyong lahat. Ang babaeng ito, hindi ko alam kung anong masamang paraan ang ginamit para makarating sa kama ni Shenzong at nanganak pa ng isang anak sa labas na ayaw kilalanin ng pamilya Shen. Ngayon, nang makita niya si Xuening na nagdadalang tao ng lehitimong anak ng pamilya Shen, nagseselos siya, nagwawala, gusto niyang patayin para walang maiwan. Ate, ginamit mo ang bata para ipang-blackmail kay Kuya Yuheng, ayos lang. Hindi ba't pumayag na siya sa'yo na papirmahin ka? Bakit hindi ka pa rin kontento? Si Jiang Xuening, ikaw dapat ang tinatanong ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo ako binabaligtad at pinagkakalat ang kasinungalingan? Hindi ko akalain na ganun pala siyang tao. Mapanira at sakim. Walang hiya talaga. Dalhin mo na yung anak mong yan at lumayas ka sa Shen Corporation. Layas sa Shen Corporation. Layas sa Shen Corporation. Layas sa Shen Corporation. Layas sa Shen Corporation. Siyempre, para lubusan kang mapahiya at masiraan ang pangalan, para ako na ang maging Mrs. Shen. Layas sa Shen Corporation. Huwag! Hindi ganoon. Gumagawa lang sila ng chismis. Huwag kayong maniwala sa kanila. Wala akong ginawang ganon. Hindi totoo ang lahat ng ito. Tumahimik ka na, masamang babae. Layas sa Shen Corporation. Dapat ka nang magbayad. Wala naman talaga akong ginawa. Bakit nangyari ito? May makakapagligtas ba sa akin? Makipagkompetensya sa akin? Wala ka pa sa kalibre ko. Si Jiang Yueli. Tapos ka na. Layas sa Shen Corporation. Magbayad ka. Ngayon ipapasubo ko sa iyo ang pinsan kong nasugatan para humingi ng tapat na paghingi ng paumanhin. Tumigil ka! Tumigil ka! Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para manghamak sa asawa ko sa lugar ko? Yuheng. Si ate. Gusto niyang saktan kami at ang sanggol sa tiyan ko. Dapat kang ipagtanggol ako. Masoy ka mo. Dito ako'y nagpapahayag ng marin. Jiang Yueli, ang tanging asawa ko sa buhay ko. Siya rin ang opisyal na binhi ng pamilya Shen. At si Shen Tiantian ay anak ko Shen Yuheng at Jiang Yueli. Naku, kami kanina nagkamali ba sa Miss Yueli? Ang anumang paninira sa kanilang mag-ina at pagpapahiya sa kanilang dignidad ay isang malaking paghamak sa pamilya Shen. Yuheng, ako, ang dinadal ko sa tiyan ko ay tunay na anak mo rin. Di ba sinabi mo kaninang umaga na pananagutan mo ako? Miss Jiang Xuening, noong umaga na yon, muling pinalitan mo ang Yueli. Ginagawa mo ba kami ng pamilya Shen na katatawanan? Ngayon, nalaman ko na ang katotohanan. Ang kasama mo sa magandang gabi ay ang Wang Tieju sa litrato lang. Hindi ko man lang hinawakan ka. Mula simula hanggang katapusan, ang taong hinawakan ko ay si Yueli lang.
Wala na, lubos na wala na. Jiang Xuening. At ikaw ang masamang stepmother. Kayong mag-ina ay may pusong ahas at alakdan, nagkakasabwat sa kasamaan, maraming beses ng paninirang puri, at pagsasangkot sa pang-aapi sa aking manugang. At sa aking apo, ngayon nangahas pang magpanggap na buntis. At nagtanghal sa harap ng lahat ng isang pakanang pagpapahirap na nagdanak ng dugo sa piging. Upang siraan si Yue Li at tangkain siyang patayin, akala mo ba ang aming pamilyang Shen ay isang malambot na prutas na kayo lang ang pwedeng pisilin? Hindi, Ginang Shen, nagkakamali ka. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Tumahimik ka. Hindi ba't gusto ninyong manatili sa Shen Corporation? Sige, papayagan ko kayong manatili. Mga tauhan. Dalhin ninyo sila. Ipadala sa mga minahan ng Shen sa Africa. Huwag nang bumalik magpakailanman. Hindi. Yueli, tulungan mo kaming makiusap kay Boss Shen. Alam na namin ang mali namin. Magkakapamilya tayo. Patawarin mo na kami. Sige na? Pamilya. Hindi kayo pamilya ko. Sa buhay kong ito, sa susunod na buhay, sa lahat ng buhay, hindi ko kayo kailanman mapapatawad. Kayo sa akin. Ang bawat ginawa ninyo kay Tangtang, bawat masamang bagay, nakaukit sa aking puso. Huwag patawarin ninyo kami. Alam namin ang aming pagkakamali. Huwag. Ako ang magiging bituin sa hinaharap. Ako ang magiging Mrs. Shen sa hinaharap. Ako si Mrs. Shen. Bitawan. Mahal kong asawa, huli na ako. Hayaan mo akong samahan ka ang seremonya ng pagpirma. Sige ba?